paano mag-compute, magbigay ng grado sa mga bata. Pero may mga ibang madrasa, hindi ko rin alam kung nag-initiate ba sila ng mga trainings or ano lang, tingin doon, tingin dito, tingin sa taas, sa baba, tapos 90. Okay, automatic. Magic. Okay, so yung computation na to, this is the, hindi naman longest, pero ano na to, pwede na. Hindi kasi siya shortcut way. Ito na yung the long way computation. Okay? So, alin ang gusto nyo? Yung ano, shortcut or yung ano? Lang kasi automatic or yung manual? O, sa mga drivers, mas maganda kasi ituturo mo na yung manual, di ba? Kasi pag magaling ka na sa manual, madali na sa automatic. Pero pag kaagad-agad matututo ka sa automatic, pag bigyan ka ng sasakyan, kahit motor pa yan, mahirapan ka sa manual. Pag magano ka pa ng mga gear, di ba? So, ngayon, i-apply natin yung the long way, computation of assessment. Okay, step 1. So, we have here 5 steps. 5 steps, okay? Step 1, anong gagawin? Total scores for each component. Yung ginawa ninyo kanina, okay? Yung total yung lahat. Yung score ng each component. Ipapakita ko mamaya. Okay na? Total scores for each component. So, yung component, huwag natin kalimutan, first component is written work, performance task, quarterly assessment. Hindi pa kasali dito yung multiplication ng weights. Huwag muna. I-total mo na lahat. Okay, example, dito. Written work. So, within the semester, you have given the learners 2 quizzes. Quiz 1 and quiz 2. First quiz, yung items mo, the highest possible score is 20. 20 items first quiz. Pero yung learner na yon, nakakuha lang siya ng 17. Okay? 17 out of 20. Tapos, sa second quiz mo, yung score ng bata is 25 out of 30. So, alin dyan ang ito total mo? Of course, yung score. So, 17 plus 25, 42. Then, yung possible score, 20 plus 30, 50, andyan. First step yan, ha? Okay, manual tayo. Next, anong gagawin? Written work pa ba lang yan? Now, sa performance task naman, nagbigay ka ng 2 tasks. Ito sa ano to? Kasi yung example is ablution and Surat al-Fatiha sa Islamic values. Okay? So, paano ka? Simulate ka, paano magbudo. Tapos, yung points na ibibigay mo kapag perfect, so 10 points. Kapag may mali, so depende na kailangan mo ng rubrics. Kailangan mo taga ng rubrics pag mag-perform ka. Tandaan niyo yan. Huwag lang magtukod-tukod ka. Okay. Bukod. Kailangan bago yon explain muna yung rubrics sa mga bata. Kasi anong value doon, yun na yung sense of ownership. At saka hindi maanyaya yung bata. Hindi sila mawang. Kayatan nila in results, in activities, in performance nila, if they fail to do the task. Kayatan nila. Mayroon doon. Aminin, ito yung gustong i-promote ng revised K-10 matatag curriculum. Yung fairness sa mga bata. At saka yung honesty, yung transparency, andun na. Okay. So, task 2. Nagpag-memorize ka ng Surat al-Fatiha. Yung nagbigay ka ng score, dapat perfect at saka tama. Yung tajweed, so 12. Pero yung bata, ang points niya sa rubrics, kay base sa rubrics na ginawa mo is 9 lang. Doon i-add mo, 8 plus 9 equals to 17. Then 10 plus 12, 22. Next, sa quarterly assessment. Tumadali lang kasi wala na siyang ibang ano. Okay? Kasi once lang tayo nagbibigay ng quarterly examination. QE dito. Quarterly examination. Once lang. So, nagbigay ka ng 25 items, multiple choice. Yan kasi yung K-12 dapat multiple choice. Walang fill in the blank. Kahit fill in the blank, gawa ka pa rin ng options. Fill in the blank na, mas mahaba na yung mga options gagawin mo. Lalong-lalo pag magpa-explain ka. Yung critical thinking, yung hats ng mga bata. So, kailangan mahaba yung mga options mo. Ganito siya. Then, out of 25 items, nakakuha lang siya ng 18. Okay? So, ngayon, next, anong second step? Step 2. Convert the total scores into percentage scores.
percentage scores, PS, learners, total score. Kaya yung step 1 natin. Lahat ng from written, performance, at saka yung QA, itotal mo lahat yun. Then, the highest possible score. Times 100%. So, for example, may binigay sa dito, performance lang ito. Sa performance lang yan. Suppose, mayroon sa written, pero may papakita ako. Kaya, balik, kinapi-paste ko lang yan. So, yan, limited siya. Okay, so yung kinuha ng example dyan is performance. So, ang grade, ang possible points ng nabinigay mo is 120 lahat. So, depende yun sa dami ng pinagawa mong task within the quarter. So, lahat yun is possible score is 120 points. Pero ang bata, ang nakuha lang niya is 100. So, andyan na. 100 divided. Meaning, yung 100 na yan ang raw score. Raw score ng bata, yung nakuha niya, nag-check ka. So, 100 lang. Over 120 lahat na yon. So, times 100% is equal to 83.33%. PS. Yan na, percentage score. Okay? So, ipapakita ko. 1 by 1 sa written. Oh. Di ba kanina, may ginawa tayong example, may pinakita tayo? Quiz 1 and quiz 2. Okay? Sa quiz 1, nakakuha siya ng 17 out of 20. Andyan, makikita nyo. 17 out of 20. Sa quiz 2, 25 out of 30. So, i-total yun. Yung score. So, magiging 42 siya. Over 50. So, 42 divided by 50, ano daw niya? Kung tama yung computation ko. Ilan siya? So, times 100. So, magiging 84%. Yan yung percentage score. So, tanda natin yan, yung 84% na yan. Kasi mamaya, ito total din natin yan. Sa step 3. Okay. Next. Sa written yan Now, sa performance. Task 1, yung sa ablution kanina. Then sa Surah Al-Fatiha. 17 divided by 22. Ilan siya? 77. 27, nandyan. Then times 100, so yung percentage score niya is 77.27% for performance task. Next, quarterly assessment. So 18, yung raw score ng bata, yung nakuha niya. Then actual, possible, the highest possible score is 25. So divided. Equals to 72. So times 100, so magiging 72%. Now, step 2 yun, no? Yung una, yung total score ng bawat component. Tapos, i-convert siya sa percentage score. Kasi yun ang i-total natin later on sa step 3. Next. Ito na. Step 3, convert the percentage score to weighted scores. Yung kanina. Yung 30%, 50%, 20%. Pero yung ginawa natin kanina example ng 3 learners na yun na yung percentage score tinutan nyo. Nagdiretso na tayo. Pero ito yung step by step na dapat mangyari. Okay. Example, so gagamitin natin ang language kasi Arabic and Islamic, dito tayo na-fall. 30%, 50, 20. Ito yung example niya. Written task, quarter 1, quiz 1, 17, 25, tapos nakuha natin ang 84%. Yan yung ano natin? PS, 84%. Okay. Times yung weight sa written, work is 30% is equal to 25.2. Okay? Next, sa performance task, ang PS niya is 77.27 times 50%, 0.50, magiging 38.63. Sa quarterly assessment, 72 times 20%, 0.20, magiging 40.